sa salamat pagkakila. Amen. Amen. Ayan, sige po. Malakas po muli sa ating Yahweh Shaddai. Ayan. Hallelujah. Malakas-lakas po ng ulan, no? Alam ko, gano'n din yung biyaya na patuloy na ibibigay at ilanaan ni Yahweh Shaddai sa atin. Amen po. Amen. Lord God. Ayan, sige po. Dahil umupo na po kayo, tayo po'y dadako na sa mga lamang bahagi na ating panambahan, share and portion. Amen. Sige po. Umalakpak ang lahat ng mga karanas, kabutihan, at tumatanggap ng biyaya ni Yahweh Shaddai. Amen. At po tayo, no? Alam ko, day by day, naranasan natin ang biyaya ng ating Lord. Amen. Sige po, inanayahan ko na po kayo na mag-share na po dito. At kung ano man yung isi-share niyo sa amin na ginawa ng Lord, alam ko na magiging inspiration to sa iba. Amen. Sige po. Pwede na po kayo dito. Sa unahan. Kaya, dapat po tayo ng roll call. Sige po. Kaya, sige ko, sister. Malakas po muli sa ating Yahweh Shaddai. Sige po, malakas po muli sa ating Yahweh Shaddai. Sige po, susunod na. Magbabahagi. Ayan, mula sa ating nagagandang mga choir. Alam po, pinagpala kayo. Sige na, tumayo na kayo dyan. Tita Beth, ikaw na po. Malakas po muli sa ating Yahweh Shaddai. Pinagpala yung ating ka-sister. Nananahimik kayo sa puno ang pag-ingat sa joke lang.
Thank you po. And pinagpala, sige po malakas papuri sa ating mga walasday. At sige po yan, tulo po yung gusto pagkayo na po. At sino po handa na makinig ng salitang nagpapalakas. Nagpapagaling. Ayan, hallelujah. Sige po, malakas papuri sa ating mga walasday. At tayo po pinagpala, no? Sa lakas ng ulan na naranasan ngayon natin ngayon, alam ko na malaki yung biyaya natin dahil tayo binisita ng ating elder disciple, Brother Rex America. Hallelujah. To the frailty of your soul.
Amen. Pinakamamahal namin Diyos, aming Yahweh sa Diyos. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, pinalagkila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng iyong kaligtasan at sa patuloy mong pagkilos at pagsubaybay sa amin. Diyos, salamat din po sa iyong mahirap na buhay sa amin, sa lahat na ipinagkapiwala mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa hapon ito na kami pinagkakatipon sa iyong banal na presensya. At dalangin ko, Ama, na sa pamagitan mo, Panginoon, ikaw ang mag-usap, ikaw ang umilos, ikaw ang gumawa na mga kahanga-hangang bagay sa lugar na ito. Gamitin po ang likod mo, mightily, boldly, and powerfully, at kasama ang iyong mga awit. Diyos, nawa po ang mabuting balita na ating pagsasalunan, nawa po ikiluhin mo sa aming puso at magating ang kaliwanagan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
to 34. Mark chapter 6, verses 13 to 34. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit, napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuha kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng konti. Umalis na sila sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanya o sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at daunahan pa nila si Jesus. Pagkababa ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habang siya sa kanila, sa pagkatapos silang mga tupang walang pastor. Kaya sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng aming kaligtasan. Kasi makaabuti tayo ng magdamag sa pagbibilang niya. Sa daming kasi. So, itasa po natin agad at awitin po natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Tayong lahat ay umawit ako para naman sumaya. Ang hindi umawit, pangit. Hindi aawit na. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Nakalikot po kayo.
amin po mga ginata sa iyo, kasama po ang mga offerings ng bawat isa. Dalayan po ito'y basbasan at umaasa kami ng Diyos. Hindi man namin isulat o naisulat man Panginoong Diyos, alam mo ang aming mga kailangan at inakit po namin kami lahat ay answered prayer at ang iyong pangako na ibabalik sa amin ang maraming pagpapala siksikli dito maapaw ang mga kaloob ng bawat isa. At inakit po namin Panginoon na kami lahat ay tagumpay na. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bigyan ng po at kolektahin na po ng mga sexy collectors. Magandang hapon po o magandang gabi po. Wala ko sumagot. Ulitin ko po kasi sayang po yung blessing ni Lord. Kasi baka mamaya ay umuwi kayong bigo, sabihin niyo, bakit walang biyaya? So, direct talaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pa rin po ako nakita hindi sumagot. Kaya ako ulitin ko po kasi sayang naman po. Kasi napakalaga po yung response, yung tugon ng tao kapag may pagdiriwang na tulad ito. Lalo na kapag maladamisa, kasi ito po ay extension ng ating mga pagdiriwang. Ito ay kabilang doon sa tinatawag na Ministry of the Word. Di ba? Yung isa ay Ministry of the Eucharist at Ministry of the Word. Itong prayer meeting kasama itong Ministry of the Word, yung salita ng Diyos. Kaya pag kayo'y tumugon, siya ang biyaya ng Panginoon. Kasi may ilang po ako nakita hindi sumagot. Kaya ulitin ko po, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakita ko lahat sumagot na answered prayer na po kayo lahat. Okay? Ang ating pag-uusapan ngayon, ang katatapunong kasaysayan. Mga pangyayari na ang Panginoon Kristo ay magmisyon kasama ang mga apostol. Yan. Ano po ang pagkakaiba ng apostol sa disciple? Alam niyo po ba ang pagkakaiba? Yung apostol at disciple. Sa panahon na yung disciple, pag binalitan yung isda, hindi po yun. Ang apostol po ay sila po yung eyewitness. Pag sinabi pong apostol, sila po yung mismong nakakita, nahawakan, nakasalo, nakakamayan, nakaaka pa ang Panginoon. Sila po ay mga eyewitness. Kaya nga ang simbahan ay nakaugat, nakakabit sa mga apostol. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Diba? Yung po ang ating simbahan, no? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Baka hindi nyo alam. Baka ang alam nyo po ay INC. Diba po yun? Incorporated ang ibig sabihin ng INC. Incorporated. Alikar tayo. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakakabit po sa mga apostol. Sa turo ng mga apostol. Ano naman pagkakaiba ng disciple? Ang disciple po tagasunod ni Kristo. Followers of Christ, learner, mga nag-aaral, tulad nyo ngayon. Kaya kayo dumalo ay gusto nyo matuto. Walang sumagot. Disciple is a learner, mga kapatid. Ano? Kaya po, sa panahon ngayon, kung tutuusin, sa panahon ngayon, kung tutuusin, walang pwedeng banggitin na ako'y si apostol ganito kasi hindi mo naman nakahalo si Kristo. Tayo lahat ay po pwedeng tawagin disciples of Christ. Sabi ng Mateo 28:19, sabi ni Kristo bago siya umakyat sa langit, humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin niyong alagad ko. Disciples, sabi sa English ay, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them. Turuan ano sila. Pagkatapos bautismuhan, turuan sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Sa akin, si Kristo mismo ang nagsabi noon sa
bautismuhan muna bago bautismuhan. Pero hindi na sinabi ni Kristo. Ang sinabi ni Kristo, bautismuhan muna sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagkatapos sabi nun, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, sabi ni Jesus, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Sabi mo nga, anyway, naunawaan ko yan ng Panginoon sapagkat kung ganyan mga amen, alam niyo na po yun, senior citizen. Ganun po talaga kung ganyan ang mga na senior na. Sabi ni Bishop kahapon, sa aming pag-aaral, siguro ano yung malungkot sa langit? Yun naman ay parang joke lang niya. Bakit naman malungkot? Kasi marami na niya, puro babae ang mga dumadalo. Hihira yung lalaki. Para daw maging masaya, ang mga babae, para daw maging masaya, kailangan may lalaki. Kaya kailangan ayain niyo niya ang inyong asawa, anak na mga lalaki para dumami ang makapapasok sa langit ng mga kalalakihan at magiging masaya sa langit. Purihin si Lord. Kung pinipili ng Panginoon sa iyong pagkalapag, nasusulat po yun. Nasusulat po yun. Sabi ng 1 Corinto 6:19. Sabi rin po, sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto, ang inyo anyang katawan ay hindi talagang inyo. Ito ay binili ng banal na dugo ni Kristo, yung katawan natin. In other words, that is God's property, pag-aari ng Diyos. Kaya sabi rin, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kasama sa inyong katawan, hindi ba kamay, kaya dapat ipalapit nyo ng alakas. Ang hiling. Alam nyo kasi, pag-aaral ng Diyos ang katawan natin, wala tayong karapatang mabuhin, tatuan, kasi sabi pagbabalik ni Kristo, yung ating Apostles' Creed, yung dinadasal natin, that we believe in Sabron, yung Sabron ay sumasampalataya tayo sa yung, the resurrection of the body. The resurrection of the body and the eternal life. Ano yung ibig sabihin? Yung ating katawang panlupa ang muling bubuhayin pero mapapalitan ng katawang panlangit. Kaya yung ating katawang buhay, kahit mabulong yan, yung pa rin ang muling mabubuhay, kanya nang ang katawang yun ay magiging panlangit. Diba sa ating pananampalataya? The resurrection of the body and eternal life. Buhay na walang hanggan sa pagbabalik ni Jesus. Wala akong kausap. Okay. So, ang ating topic ngayon na pag-uusapan, mahaba pa yung oras, is about yung kung the compassionate heart of Jesus. Yung mahabaging puso ni Kristo. Kasi hindi ka pupatin yung pupatin huli. Pero, nahirap po natin this gospel, ang Panginoon sa Kristo ay aware. Ibig sabihin, ano na ba sa Tagalog yung aware? Yung, alam kasi ng Panginoon na lahat ng ating kailangan. Alam ng Diyos kung tayo napapagod. Alam ng Diyos kung kayo tinatamaan. Alam ng Diyos kung bakit kayo naghihikap, baka gutom na. Ganun po yun eh. Tatlong bagay daw ang ibig sabihin ng inaantok. Kapag daw ang tao inaantok ay tinatamad, kuya, o nagugutom. Tatlong mga ano. So, ang Panginoon Yesu Kristo po, siya po ay aware sa ating bilang tao. Alam niya kung tayo nakapagod, alam niya yung kakailangan natin, alam ng Diyos
Diyos yung ating limitasyon. Alam ng Panginoon na tayo ay mahina, weak. Alam ng Panginoon yung kahinaan ng bawat isa. Kung titingnan niyo po, doon away ang Panginoon sa ating pagkatao bilang limited. Limitado, yung limitation natin, at sabi po ng pananakasulatan, pakinggan po ito. Sabi doon sa ating gospel, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat nila sa Kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Ito yung ating ipinagpapatuloy yung kanilang misyon nun. Kaya tumawag ang Panginoon ng 12 disciples na tinawag ng apostol ay dahil ang Panginoon alam niya na siya'y 3 taon lang magmimisyon dito sa lupa. Kaya niya yung gawin. Kaya nang inisip ng Panginoon yung pagkatapos niyang matapos ang 3 taon, sino ang magpapatuloy? Kaya makikita niyo po tumawag siya, kahit na kaya niyang gawin yun, Diyos siya eh. Kaya niyang pagbuhin tayo lahat. Pero hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Tumawag siya ng 12, na tinawag ng disciples, at tinawag ng apostol, at bukod pa na may tumawag pa siya ng iba pa sa 72. At pagkatapos po, sila ay tinubukan. At doon sa after na sila itubukan, ano sabi ng banal na kasulatan, nag-mission na sila. Iba doon sa mga nakunang mga gastunan ng last week, sila ay tinahayo ng dala-dalawa. 2 by 2. Kasi, sabi nga sa kasabihan, 2 heads is better than 1. Kaya dapat po sa mga asawa, hindi lang isa ang nag-iisip. Kaya ang purpose ng pag-aasawa, magkatuwang sila, magkatulong sila, para umunlad ang kanilang pamilya. Amen po ba? Ang malungkot sa mga mag-asawa, sila ang nag-aaway. Gusto lang na isa ang nag-iisip. May kilala akong ganon, ay namatay. Lalo sa problema kasi kung sila magkasama, hindi nagtuturuan sa isa't isa. Dapat nagtuturuan. Kasi pag nawala ang isa, paano mo maitataguyod ang iyong pamilya? Yun ang purpose. Kaya pinahayo niya dalawa. Kaya sila bumayo, sabi ito, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat nila sa Kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Nagre-report na sila para magaling yung ating mga missionaries that is coming August ay sila ipabalik sa Manila, pati na sa abroad at magre-report sila for our anniversary. So, ganun po sila yung apostol noon. Nagre-report. Kaya tapos ang sabi noon ng Panginoon, subalit napakaraming taong dumating. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Siguro, kasi ang sinabi ng Panginoon sa Kristo noon ay, anong ginagawa niya? Nakakalat. Proclaiming the Word of God, ayun yung tinatawag na prophecy, prophesying. The Word of God, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay nagpapagaling, healing. Yun yung sinabi sa Luke chapter 4, di ba? Yung sa prophecy according to Prophet Isaiah. Yung basahin ni Kristo, yung kasulatan. Nasuma sa kanya ang Espiritu Santo at siya ay sinugo ng Diyos upang ipangaral at ipahayag sa mga luha na sila ay lalaya. Di ba? So, preaching or proclamation of the word, healing, and deliverance. Pagpapalaya. Yun yung mission. At yun ang pinagpapatuloy natin lahat. So, ang mga tao ay dumarating at umaalis. Siguro, pag napagaling ng Panginoon, umaalis kayo, diba? Kasi malayo kayo pupuntahan. Kung yung iba naman ay takot na makakabuti ng malakas na ulan. Kaya umalis na. Di ba? Yung iba takot na ulan, kaya yung iba hindi
sinabi sa Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, ano na sabi ron? Silang mga nabautismuhan ay maliligtas. At silang mga sumampalataya ay magtataglay ng mga tanda ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus sila'y magpagpapalayas ng mga demonyo. Sila'y magsasalitaan niya ng ibang wika. Dumangtugmatan niya sila ng ahas. Hindi sila maangano. Yung kung atin binubuka ay Satanas. At ang sinunan niya, sabi naman, uminom na lasang di sila mamamatay, ibig sabihin ng kasalanan. At pagkatapos sabi naman, at ang sino mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Gagaling. Gagaling! Okay, ganun ang ginagawa ng mga alagad. Ganun ang ginagawa si Jesus at ang mga alagad. Nagpapagaling ang Panginoon. Pinapatungan nila. At dahil sa dami na, yung mga gumagaling sa balon, subalit na maraming taong dumating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain sa ginagawa nilang misyon. Hindi na nila magawang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, tingnan mo yung concern ni Christ, yung concern ni Jesus sa kanyang mga alagad, alam niyang napapagod, alam niyang limitado yung mga alagad. Hindi na sila makakain. Kaya ano sabi ng Panginoon? Magpunta tayo sa hindi mataong lugar. Ibig sabihin, mahalaga ang pahinga. Maraming mga tao, kaya nilikha ng Diyos ang araw at gabi, ang araw para ipagtrabaho, ang gabi para ipagpahinga. Yung mga tao kayo mapatay agad at nagkakasakit, yung oras at araw ng pagpapahinga, ayaw ipagpahinga. Kasi gusto yumaman ka agad, yung kanilang pagsalanan sa buhay, ipinainiano sa kanilang sariling lakas at gawa sa halip na umasa sa Diyos. Ano nangyari? Yung gabi na dapat natutulog para i-rest yung mata, i-rest yung lahat ng bahagi ng katawan, magpahinga para di magkasakit, yung dapat ipagpahinga ng oras at araw, itinaturaho pa. Marami po, lahat ng po, yung mga nagtatrabaho sa call center, nakakasakit po agad sila. Kasi una, halos magdamag sila pagkatapos mahilig pa sa kape na matatapang, mahilig pa sa sigarilyo yung mga lalaki, at mahilig sa McDonald's na tinatawag yung mga pagkain yan ay, ano tawag doon? Junk food. Kasi namin junk, basura. Yung mga junk food ko, okay lang paminsan-minsan, pero kung yung madalas na, mamamatay ka agad, magkakasakit ka, tingnan niyo po, hindi pa uso yung mga restaurant na yan, yung mga, ito sa sabihin ng mga advertise. Isipin mo yung mga chicken, di ba? Nakababad sa oil. Matawag yung mga, kung ano mga pagkain na yan, tawag yung junk food. Tingnan mo, ang mga bata ngayon, ang tataas na ang tawag ito, yung grupo. Noong unang panahon, hindi gano'n na nakamataan. Ngayon, bata pa lang. Ako may nakilala, bata pa lang. Siguro, wala pang teenager po. Pero dinadialysis na agad. It's because of mga pagkain gano'n. Kasi minsan tayo mga magulang, hindi tayo aware. But Jesus Christ, He was aware. To His disciples. Aware si Kristo. Alam niya, pahinga yung mga alagad. Alam niya kailangan magpahinga. Kaya sabi ni Jesus kanina, humanap tayo ng iba na ating magpapahinga. Kasi hindi na sila magpahinga. Hindi na sila makakain sa ating ginagawa. Pero anong nangyari? Ano pong nangyari? Sabi po nito, makinig kayo.
lumayo sa maraming tao muna pagpahinga. At nagpunta sa isang libli. At sabi sa English na, in a solitary place, solitaire place. Yung tahimik na lugar. Alam mo, masarap po kapag tayo yung isang lang ay pumunta sa isang tahimik na lugar. Nagpupuni-muni. Kaya nga ginawa yung Faith Mountain, tahimik na lugar yun. Ecology, yung eco, spirituality, yung kapaligiran. Na makikita mo po paano yung God's creation, yung mga puno, yung mga mapapasin mo, gaano kabuti at kamahal tayo ng Diyos. Doon pinagbastan mo yung ecology, yung kapaligiran. Diba? Yung ang katawag sa kabiguhan nila yung Diyos, pagkatapos sinisira yung mga yan, hindi sila nagmamahal sa Diyos. Hindi sila nagmamahal sa Diyos. Kung mahal natin ng Diyos, iniingatan natin yung puno, iniingatan natin lahat ng yan. Lalo na yung ozone layer, yung nakatapon dyan sa kalawakan para hindi tayo makikita. O diba? So, kaya may Faith Mountain para solitary place, tahimik na lugar, para tayo magmuni-muni at magbigay. At doon ay isang mahalaga para sa aming health, sa kalusugan natin, kapag yung ating spiritual, isip, puso, kaluluwa ay mayroong kapahinahan. Sabi ng kanina. Maraming tao po wala ng kapahingahan. Nagtutulog na lang ay iniisip pa ang mga problema. Nagtutulog na lang iniisip na agad yung kakainin bukas. Diba? Nasubukan niyo yun? Ako dati na nasubukan ako gano'n. Hindi ako makatulog talaga kasi iniisip ko yung problema. Nung unang panahon yung hindi kayo. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ano sabi ng ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabansahan. Cast all your anxieties unto Him, sabi ng Panginoon. And He will care for you. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin kung sa Kanya natin ilalaga ang lahat ng ating kapaguran at problema. Sana ang tunog ng inyong kalapak, para yung buhos ng ulan kanina, ang tunog dapat ng ganun daw ako pulis sa iyo. Di ba? Pero yung parang nagpatay ng lamok, parang yung pakinggan mo yung mga naglalabas sa ilog, yung nagpapalukal. Di ba? Kung walang patay ng malakas nila. Ang ating tulog ang buhos ng ulan, magsisimulog ang biyaya ng Diyos. Sumakay sila sa isang bangka. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis. Alam mo, ang tao kapag nakakaranas ng himala, ahabulin ka. Kaya sa El Shaddai, noon ang mga tao, hinahabol ang ministeryo. Bakit? Matindi ang himala. Matindi. Saan umpisa ang pagdami ng tao ng El Shaddai Ministry? Doon sa Himalaya, katulad ng ginagawa ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo, yung nagpapagaling. Kaso naman doon ang bakit yung pero nagtanong sa akin, bakit nag-diminish? Kung saan may bumaba, diminishing mula doon ang anointing. Bakit na niya bumaba? Parang tapos yung mga tao doon, bakit? Sometimes because of immorality. Kapag ang buhay ng mga naglilingkod na ay immoralidad, kapag tayo naglilingkod na kunwari banal, pero hangal pa na. Halimbawa, sa kwarto, may umaawit ka, pero nandun pa rin yung bisyo.
Halimbawa sa aming mga picture, kung magbawa ng pictures ako, pagkakos ko ng mga may extracurricular activities at tayo pala ako karelasyon. O hindi pa sa amin, listening of the Almighty. There are so many factors, mga kapatid, but it is the ultimate factors. Yung po ang pinakamatindi. Yun ang pinakamatindi. Ang dali naganap, noong sa sulat sa mga taga-Korinto, bakit nagkaganon galit po si San Pablo sa naganap sa Church of Corinth. Alam mo kung bakit? Magkamag-anak may relasyon, mga kakarelasyon. Pinagalitan po ni San Pablo, apostol, ang Church of Corinth sa imoralidad. Kaya pagdating niya sa Galatia Church, talagang galit na galit. Totoo po yun. Galit na galit siya. Pagdating sa Galatian Church, kaya pinakita doon, pinasabihan sila, Galatians chapter 5 verse 19, di ba? Sabi, hindi ba kayo nagawa na naman? Pahangalan niya. Alam mo, pinagpaan sinabi sa ito. Pahangalan niya, kaiman-iman na pamuhay, kahangalan. Pagsama sa Diyos at pagkukunang pagkabuo, pagkagalit, panigid mo, kasakiman, pagkakabahabahagi kang bigampi, at hindi pagkalasing. Ang wala ng tao sa pagsasaya, kasi ang yan nilipod na ang hilig pa sa disco. Dancing in Satan and company. Pag pala kayo dumadalo po, sumasayaw sa disco, ang masayaw mo hindi mo. Kasi dancing in Satan and company. Kaya nagalit si St. Paul. Nagalit po sa Pablo. At kahit doon, sila po'y nagbago. O sana po tayo nagbabago. Diba? Paano nagbabago ang tao? Ay ibag-isa sa Panginoon Jesus. Kahit kung anong sabi natin sa tao, kahit anong pangalan natin kapag ang tao di nagpag-isa kay Kristo, hindi po magbabago ang tao niyan. Magbabago na po ang tao kapag nagpag-isa kay Kristo. Tinanggap ang mabuting balita. At pag tinanggap ang mabuting balita, yun ang ating kalakasan. Sapagkat sabi ng Hebreo 4:12, di ba? Ang salita ng Diyos buhay, mabisa, kagaya ng ito ng tabak na tigabilitanin, tumagalo sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao. Kung may utak tayo, may utak buha tayo. May utak buha tayo. Sabi kasi pag nagagalit ka, wala kang utak. Ano ba? Tumagos daw po sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, ang salita ng Diyos, at natataho kung nalalaman ang mga iniisip ng tao. Ganyan po kabisa na ganyan po ka-powerful ang salita ng Diyos. So, ngunit marami nakikita sa kanilang pag-alis at nataalam kung saan sila pupunta, kaya ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Grabe ang pananampalataya. Yung pananampalataya natin noon, nung bago-bago ang Jerusalem, ganun-ganun tayo. Hindi tayo nanghihinayang na mag-akay ng mga tao sila. Halimbawa, noon ang mga tao, sila gumagastos para lang makaaway ng maraming tao. Ngayon, nagre-reklamo. At ang tinsong na pala nila ngayon, iba na. Hindi na kung ano ang tinsong nila ngayon. Gusto niyo kung malaman na kung ano ang tinsong nila ngayon? Gusto niyo po? Ikaw po ang tinsong nila. Nangihinaya. Nangihinaya. Ako. Pinakihinayaman ang oras, panahon, talent, and treasure na ibibigay sa Panginoon. Eh, samantalang noon ako, tinawag ko ako ni Lord, 1986, April 10, 1986. Ako po ay, pagkatapos kumarinig ako ng CNSS sa Morsolo, direkta po agad ako nag-apply ng ID. Kaya ang ID ko po, 3,138 ang number. 3,000 pa lang noon. 1986.
At nag-volunteer agad ako nun sa bahay, mga kapatid. So, kaya, noon ang mga tao talagang feel ko, parang sila, naunahan pa nila ang Panginoon sa kanilang pupuntahan. Noon, ganun, ang gawain alas 2 ng hapon. Aba, umaga pa lang nandun na sila, may mga tagi-tagi na. Ngayon, mag-uumpisa na yung gawain, wala pa sila kasi pumatak ang malakas na ulan. Kaya diba? Noon hindi nila iniisip yan. Noon kahit bumabagyo talaga po, noong 11th anniversary ng talagang natabunan pa ng backlog yung mga choir, may nadala pa sa ospital, si Padre Anto ng takot sa ilalim, kasi natinisa, 11th century. Yung ang design ay yung scenario na paa, yung number ng 11 yung paang dalawa. Yung sabi sa rubok ko, kung ay landang ang basdanan, dumarating na nagkakit ng mabuting balita. Pero nung po hindi nila alintana yung bagyo, hindi po nila alintana yung malakas na ulan. Sila po nagpapakabasa dahil alam nila kapag sila'y nabasa, yun ang gagamitin ng Diyos para sila'y pag-anihin. Hindi na po gano'n ang karamihan. Meron pa siguro ilan, pero bihira na po, hindi na po tulad na dati. Bakit gano'n? Ano po bakit? Bago na kanina, pinaka-matinding pastor ng bakit nag-diminish ang alipin ng Telsolite because of immorality. Pangalawa, because lumina yung pananampalataya. Yan, sabi ng mga alagad, Lord, increase our faith. Nagdala mo kami noon ang aming pananampalataya. Tayo ngayon, pakiramdam mo, mahina na yung pananampalataya mo, pakiramdam mo, wala ka ng pananampalataya, ayaw mo pang humingi sa Panginoon na, Lord, increase my faith. Lagi ang prayer is dahil, Lord, malaki yung utang ko, wala akong pambayad. Lord, puro pakabig tayo ang hinihingi sa Lord. Pero pagkala sa Panginoon, hindi ko tayo humingi. Pagpara sa Lord. Pero pagpakabit tayo, papasok sa atin, ang dami natin kahilingan sa Panginoon. Pero pagpara kay Lord, pananampala tayo sa Panginoon, lahat ng bihira po ang humihingi mo. Bakit? Yun siguro yung lalo na po nung nag-pandemic. Kaya pagsasabi ko doon sa Bacarga, sabi ko, ano ang pinaka-problema natin? Yung ating mindset. Mula nung nag-pandemic, na iba ang ating yung isipan. Kailangan muling ibalik sa dating pag-iisip na ang focus ay ang Panginoong Jesus. Kaya ang focus ba na puro hirap? Wala sa isip. Wala. Negative ang dating noong pandemic. Pero sabi ko dapat ibalik natin yung dati. Kaya sabi ng sulat isang sabi sa mga taga-Roma, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ibahin natin yung isipan natin. Let's synchronize our mind to Christ. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, ituunin niyo kay Jesus ang inyong paningin. Yung paningin na yun, hindi ito physical eye na ito, but the eye of our spiritual life. And that eye of spiritual life is our faith. Pananampalataya na dapat ay nakatuon kay Jesus. Ayun yung mga tao nun. Hindi pa nakarating ang Panginoon doon sa napili nila lugar para sila magpahinga, naunahan pa ng mga tao because they will fix their spiritual eye on Jesus. Nakatuon kay Jesus ang kanilang matang pang-spiritual, ang kanilang pananampalataya. Kaya naunahan pa nila si Jesus at ang mga alagad sa kanilang
kanilang pupuntahan. Eh ngayon, panay na ang announce, aakyat ang puro lingkod sa ganung lugar, sa ganung White Mountain, ni isa walang tumutuloy. Nag-iba na kasi ang mindset. Kaya kailangan, panatilihin. Kaya baka yung pagpipilay, yung inutos ni Kristo eh. Jesus was concerned. Doon sa kanyang mga alagad. Alam ni Jesus na ang tao ay limitado. May limitasyon. Alam ni Jesus yung kanilang needs. Alam ni Jesus na kung pwede silang himatayin. Eh, ganyan din po tayo. Minsan may mga tao bumabagsak na lang kasi nararamdaman ng mahina ang katawan, ayaw pang magpahinga. Nangunguusap na yung katawan. May preaching at servant leader na gano'n eh. Kapag anya, nararamdaman mo, parang nangunguusap na yung tuhod mo, ipahinga mo yung tuhod mo. Kasi pag pinilit mo yan, baka maputol yan. Totoo yun. Hindi mo nangunguusap yung bigyan mo, yung nililit mo, yung alam mo. Take a rest na kapatid. Yun ang nais ipakita nito sa gospel eh. God is concerned to our limitation as human. Bilang tao, limitado tayo, hindi po tayo Diyos. Kaya po ang Panginoon Jesucristo ay concerned doon. Kaya sabi niya sa mga alagad, hindi na kayo makakain, humanap kayo na isang lugar para kayo makapagpahinga. At sinamahan sila ni Jesus. Pero dahil nakinubahan ng mga tao, dahil nagpapagaling sila ng mga may sakit, nauna pa sa kanila. Siguro yung Pinay, bigla nakatakbo, nakita nila ang Panginoon, gumaling na kaagad, may mga gawa niya ito, lumakbo na. Isipin niyo po, ganun ang pananampalataya natin, ka-powerful. The anointing on the time, isipin mo, nung sa Acts of the Apostle, si San Pedro, at saka yung ibang mga apostol, natamaan ng anino yung mga may sakit, gumagaling. Anino pa lang yun. Anino pa lang yun. Noon ang mga picture kapag nagtuto kami, natatalas ka namin ang laway mo na sa unahan. Sabi, madalas, madalas ka naman ako na nawala. Alam ko, balik mo pa rin. Wala nila patuto sa akin. Madalas ako daw ng laway sa talagang bumalik daw siya. Sabi ko, kasi nakatandaan niyo si Kristo, yung bulan, lumura sa puti, ginawang puti ko at pamagitan ng Diyos Jesus. Tinapal sa bulan. Pagkatapos ko, itapal yung puti na may dura ng Panginoon, biglang tumilang yung mata. Ay mga espiritista nga eh, nagturo ng mga espiritista eh, kapag nausutan niya ang duraan, mga kapatid, ganun katindi. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Sabi rin ay, kaya ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patikong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. At pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na hawag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. Kaya ang ginawa ni Jesus, sabi noon, kaya sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, para hindi maging mahirap ang tao, turuan natin ng mga bagay-bagay. Sabi ko lang naturuan, tinuruan akong gumawa ng ganito, doon ko gumawa ng gano'n. Ngayon may negosyo na sila. Kaya masarap po yun, no? Tinuruan ko ng spiritual, tinuruan ko pag gumawa ng ganyan. Abang may nakita ko sikat na siya doon sa online selling. Nag-online selling yung itinuro ko. Kaya naman dati sa itinuro mo, yung bambang bakapal ng mukha. Magtatayo na kami. Totoo po yung mga kapatid. So yun. So, nakikita po natin, anong ginawa ng Panginoon?
Bakit sinabi niya, nahabag siya, at ang nakita niya, parang ang sa kanya sa kanya, nakita niya yung parang tupang walang pastor. Kasi po, ang pastor nila noon ay ang mga religious leader ng Judaismo. Hindi pa po naman nagkatayo ni Kristo ang simbahang Katoliko. Ang relihiyon po tumiirang naman sa kanila, yung relihiyon ng mga Hudyo, Judaism Church, na ang mga leader nila ay ang mga eskriba at mga pariseyo, na ang tawag din sa kanila ay mga pari. Hindi lahat ng pari Katoliko, tandaan niyo, ha? Hindi po ang Katoliko pari ang nagpapatay kay Jesus. Ang nagpapatay po kay Kristo ay mga paring Judaism Church, ang mga Judaismo pari. So yung po, sinabi ng Panginoon, yung mga tao sumusunod sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay nagtuturo, nakakaral, at nagpapagaling. Ayun ang kailangan ng tao eh. Sipin mo, bawal sa mga Hudyo na magtrabaho ng Sabado, bawal magpagaling kahit na mamamatay na yung tao, bawal. Ang Panginoon at pagaling araw ng pamahiya. Kaya siya inusig at siya naging dahilan para siya ipapatay at ipako sa krus. Kasi ang kanyang naging hatol sa kanya, blasphemy, kasalanan walang kapatawaran. Bakit? Itinapantay ni Jesus daw ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya hinatulan siya na ipako sa krus hanggang sa matay. Dahil hindi na matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao at siya ang nagpapakilala sa tunay na Diyos. Ang sino makakita kay Kristo, nakita na ang Ama na si Yahweh El Shaddai. Kaya ang habag, mahalaga po yung habag. Yung compassion, yung awa, mercy. Hindi ko pwede paghiwalayin yun, yung mercy and compassion. Yung habag at awa. Kasi pag pinaghiwalay mo yun, wala kang gawa. Pag compassion, andun yung gawa. Pag mercy, yun yung salita. Kaya tayo minsan nakakakita, may nakakaawa, may nakakaawa, may nakakaawa. Kung tayo ay nakakaawa, wala kang magagawa. Diba? Pero si Kristo ay ginawa mercy and compassion. May habag siya at may awa. Tayo minsan ay hanggang awa natin. Ay nakakaawa naman. Pag naman ikaw ay mayroong sinaksa. Ay nakakaawa, pinatay. Ikaw nakita, ayaw mong tumistigo. Hanggang salita ay nakakaawa. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Lord, He had a compassion on this. A compassion is an emotion that moves people to the very depth, deep depth of their being. Yung lalim ng kanyang pagkatao. It involves sorrow, hell, or another suffering and misfortune. Yung bang, sabi nga ng yung bang, inilalagay mo yung sarili mo doon sa nakakaranas na gano'ng mga bagay. Di ba yung, anong tawag doon, mayroong salita yung kung saan inilalagay mo yung sarili mo doon sa naghihirap na tao at naramdaman mo at magawa mo. Yung po yun. Di ba? Yung nakikiramay ka, ang tawag doon, sympathy, di ba? Iba yung empathy sa sympathy. Yung sympathy, wala kang ginawa. Pero yung empathy, nilagay mo sa sarili mo. Parang yung sa yung sinuot mo. Ganun yun. Magkaiba po ang sympathy sa empathy. Yung empathy, ikaw mismo na dyan, pumunta ka mismo, gumawa ka ng bagay na nakatulong ka. Mahilig tayo sa sympathy lang, sympatya. Nakikisempatya ka. Nakikikondolence pero wala ka namang ibigay na tulong. Kasi namatay si ganito, deep sympathy.
Di condolences here. Pero, wala ka naman ginawa. So, iba yung empathy. Ibig sabihin, pumunta ka talaga doon, inalay mo doon, ginawa ko ng tulong lahat. At kanyang ginagawa dapat sa bawat pamilya. Kaya family first. Pamilya muna. Bakit pag ang isang pamilya na bago, may magandang bayan. Pag may magandang bayan na sa bawat pamilya, may magandang bansa. Kaya ang evangelization, saan inuna ni Kristo? Sa bawat pamilya. Sa bawat pamilya. Eh, ang nakakalungkot sa atin, ang dami na dumadalo, ang dami na nililikod, pero yung asawa niya, nasigiro pa hanggang ngayon. Yung anak niya, grabe pa rin ngayon. Wala na akay. Kaya dapat start at home. Akarin nyo yung pamilya niyo. Bago kayo mga naglilikod na operator na workers, ma-out sa Panginoon, pero yung asawa niyo ay andun nakipag-inuman. Dapat po, it's begin at home. Amen. And finally, sabi ko rin na wala kasulatan. Finally po, bilang si Kristo po ay nag-iisang anak ng Diyos, siya po yung gumagawa ng gawain ng Diyos. Kaya tayo, kapag tayo nagpapisa na kay Kristo, pag tinanggap natin si Kristo, nakikita dapat sa atin ang Panginoon. May bunga. Yung fruit of your labor, yung mga karanduan, mga tao na akay mo, at your fruit of the Spirit in you, yung bunga ng Espiritu Santo nakikita sa atin, na hindi makapipisuran. Sabi nung, kaya daw hindi maakay yung asawa ay kasi yung ugali ng asawa niya pagdating sa prayer meeting, ang lakas ng praise the Lord. Pero pagdating ng bahay, pinagbumura yung mga anak, pinagbumura yung asawa. Erase the Lord na. Dapat nagbubunga, nakikita ang Panginoon. Wala na ka kumikinig. Siguro po natatamaan yung uwihin ang Panginoon. Yesterday, today, and forever. Yung ang Panginoon ay nagpapagali, ngayon din ay nagpapagali ang Panginoon. Kung kayo nakikinig na kanina, ang pagkalang sa inanggap mo, pagaling na ang lugar. Ang mo ay nagpapagali. Nakatandaan po, hindi na makapagalihan po ang salita ng Diyos kaysa sa inyong maintenance na lusaltan. Tandaan niyo po, kung ang inyong pag-isip, ang inyong isipan ang nagbibigay ng buhay sa inyo, ay gamot, mali po yun. Dapat ang Diyos ang ating maintenance. Ang salita ng Panginoon. Ha? Amen po ba? Kaya magkawala yung gamot na ko. Sabi nasa isip niya, baka umatala, baka ubutin na ganito. Kasi yun ang nasa maintenance niya ngayon. Tandaan nyo, laging ang Diyos ang ating maintenance. At ang Diyos ang ating buhay. Yan 14:6. Ako ang daan, ang katuhanan, at ang buhay. Si Jesus ang ating buhay. Kayo na kayo lahat. Kayo na kayo lahat. Yung mga may sakit, pwede yung nalilig sa unahan. Hindi na po pumunta yung mga may sakit sa unahan.
rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Niniwala kayo? Sinasabi ko sa inanawin natin, no? And the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Yan po yan mga kapatid. Okay? So tayo ay manalangin mga kapatid. Tayo ay manalangin. Siguro hawakan nyo na yung mga daladalahan para aking itaas kung gusto pumunta ng Amerika. Napunta si Brother Rex para makakarating kayo ng Amerika kung sakasakali. At gusto nyo doon, maraming taas din po ang inyong mga daladalahan. Ako nga, nakarating sa Amerika, hindi ko sa Lord. Sabi ko, apilihin ko naman Lord, nakarating mo ako doon. Kung nakapunta ako Los Angeles, nagkagay may visa pa ako, 10 years pa yun. Ngayon na po ako 25 countries na napuntahan. Dahil po yun sa pagsamot sa inakalis ng pulo dito. Ang bawang kalis niya, sinasabi ko yung bangsa. 25 countries. At Israel napuntahan ko po. Vatican City napuntahan ko na sa Roma. Kaya po, napasok yung city na ba sa diba? Kaya dalawa yung isa pagtitiwala na sa pananalig. At pag-claim natin sa ating pagkakas. Hindi nyo 120 years old kayo. Hindi na kayo. Siyempre yung naman yung isang daan kayo. Alam mo na rin pala ni yung binisip na alam at meron. Okay, tayo kayo manalangin sa kanilang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na mga pagkakit, kami pinagpapasalamat sa mensahe. Nawa po hindi lang po kami salita na awa po ay may gawa kami. Compassion and mercy, Lord God, na may mangyari sa amin. Na kaya hindi po namin sundin ang iyong ipinagagawa sa amin. Kung kami po ay nasa araw ng gabi, nawa po ay magpahinga kami. At kung namin pagtrabaho, kailangan po ipahinga namin ang aming mga mata, ang aming mga ugat, at ang lahat-lahat Panginoon na bahagi ng katawan sa pagkanda ng nais mo. Kung yung makina nga po, kung yung sakit ay nagpapahingahan, makaya kami Panginoon. Kaya yun po ang nais mo para kami humaba ang buhay na yung pangako na 120 years old ang buhay na lang ng tao kami. Pero hindi lang nakakarating yung buhay sa iyo po ang kapilpahan. Kaya tinatid po namin lahat ng ating mga pangarap sa buhay ay naganap at magaganap. Mas masarap ang mga bagay na aming daldalahan, lahat ng aming po tinataas sa iyo. Sila nagpimiting makarating ng iba't ibang bansa at mangyari po. Bigyan sila ng visa. At tinatid po namin Panginoon ang patuloy na kalakasan ng servant leader. Ang paggamit po sa kanya Panginoon starting overnight sa August, Lord. At umaasa kami na ang araw po ng August 17 and 18 ay walang bagyo, walang ulan, at magandang panahon ang ibibigay mo sa amin. We pray, Lord God, in Jesus' name. And everybody say, may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father na lang po, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na po ang bonus nyo, tanggapin niyo na po. Ano ang sabihin, pag yanyan sa inyo, yan, isigaw nyo, sabi niyo, thank you, Lord! Maraming salamat po sa taong ginamit niya upang maghayag ng banal na salita si Brother Rex. Answer prayer na. 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 Sa ngalan ni Jesus. Answer prayer na. Answer prayer na. Amen. Mayaman na eh. Saan po? Sa Amlodi, pinagpusartan. Ha? Kaya kasi kami.